na inaabot pa sa higit na 24 oras ang pagwala ng kuryente. On September 25, Friday, I met with the Honorable Secretary Reyes, who already was working on a solution to our problem. He informed me that they were rushing the transfer of gensets capable of generating 3,000 kilowatts coming from a power rental company to be transferred to Marinduque. Madam Chair, since then, araw-araw kaming tumututok para sa updates. Dahil hindi lamang buhay ng tao ang naapektuhan, kundi pati yung hanap buhay nila. At buong ekonomiya ng probinsya namin ay dumudugo na. Kahit Sabado at Linggo ay nakaka-text at nakakausap namin ang mga taga-Napocor at Department of Energy. Kaya Madam Chair, pahintulutan po ninyo sa araw na ito, dito sa meeting na ito, na itanong ko po sa Napocor o sa DOE, sabi ko po si Secretary Reyes, akin pong my privilege po. Kailan po kamusta po naman yung 3,000 kilowatts genset from Agreco? Kailan po talaga natin siyang maikakabit sa Marinduque? Secretary, I think she's directing you to answer the question. Secretary or Napocor, Madam Secretary Chair. or Mr. Tampinco? Kamusta po naman yung 3,000 kilowatts genset from Agreco? Thank you, Madam Chair. The 3 megawatts of 3,000 kilowatts units from Agreco has been given the notice to proceed, and they will be in Marinduque properly commissioned within 20 days. Kailan po yung 20 days? From today po. Akala ko po 16 days. Kasi po, meron po konti komplikasyon doon sa shipment po ng mga units, kaya medyo nadagdagan po ng 4 na. Isa pa po tanong, kamusta naman po yung 3 gensets sa power barge namin? Kailan po maaayos yung 3 na ito? Pakibigyan po kami ng conservative schedule nang sa ganon ay di naman po kami umasa. Mr. Tampinco. Yung pong isang unit na doon sa out of the 2 na out. 4 po yung nandiyan sa aming power barge. Opo. Yung isang unit po na out will be back in operation in 2 to 3 days. And then the other one will be back in operation by the 1st or 2nd week of November po. Gano'ng katagal po yung 1st and 2nd week of November? Ilang araw po yun? 1 month. 6 ngayon, 6. Isang buwan. Isang buwan? Isang buwan. Opo, kasi hindi naman po simple naman yung problema ng mga engines din. Kaya nga po, we are transferring the 3 units of Agreco engines to Marinduque. And based on our assessment, this should greatly augment the power supply in the area and address the brownout situation there. President Tampinco, kulang na kulang po yung 3,000 na megawatts. Kulang po, Mr. President Tampinco, yung 3,000 na magagaling sa Agreco. Kailangan pa po namin, sapagkat 7,000 po kailangan. Kung ganun po, maski na po dumating yung sa Agreco, ay tuloy pa rin ang brownout namin. Doon sa measures na kinukuha namin ngayon, we will be able to bring about
the availability of about 6.8 megawatts total po. And based on the current demand that is being felt in the island, this would adequately address the power requirements. Though, as you mentioned, kung talagang napakataas ng demand po, maabot ng mga 8 megawatts, ano po. And so this will be part of a longer plan of action that will totally eradicate the supply shortage in the area. But with 6.8 po, it will already greatly address the brownout situation. There will no longer be brownouts in the area with that level of supply, Madam Chair. Mr. Tampinco, can I just interject, Congresswoman Reyes? Alam mo, si Congresswoman Reyes has been actively pursuing the problem in Marinduque. Based on her timeline, talagang araw-araw siyang nagpa-follow up sa NAPOCOR tsaka sa DOE. May I just know, at present, sabi kasi niya, isang power barge lang po ang umaandar. Ilang megawatts po yung nilalabas po ng power barge na isa? Sa ngayon po, meron 1.4. Tapos in 2 to 3 days, there will be an additional of another 1.4. So, bale, 3 megawatts lang. And then after, Hindi 2.8 megawatts. Almost 3. And then you said after 20 days, pag dumating na po yung sa Agreco, ilan po yung capacity? Another 3 po. Pero after 20 days pa. Opo. Tapos after 1 month from now, mapapaandar nyo na yung dalawa pang power barge. Opo. So that's an additional 3. Yes. So medyo pag sinama mo na yung lahat, 3 plus 6, 9. Magtototal lang ng 6.8. Bakit pagka umandar na po yung dalawang power barge, pull out yung sa Agreco? Hindi. It will stay there. It will stay there. So, may promise ba ninyo, with the indulgence of Congresswoman Reyes, Mr. President, mapapromise ba ninyo na maganda naman ang Pasko sa Marinduque? Kasi, Pasko na tayo magpunta. Opo naman. Kasi alam mo, salamat sa mga tulong na kasi alam niyo, President Tampinco at saka Secretary Reyes, talagang si Congresswoman Reyes, since the time na nagka-problema po sa Marinduque, talagang she was asking our help already in trying to seek audience with you para lamang po ma-address yung situation sa Marinduque. And talagang, despite her age, nakita naman natin masipag talaga si Congresswoman Reyes makipag-meeting sa inyo. Development age, ha? So, Tama ba ito ako? Sinagot mo ba, President Campinco, yung aking susunod na tanong sana? Ano po ang status ng mga iba pang genset? Sapagkat kahit gumagana na ang lahat ng genset namin, ay dapat mayroong allowance para sa breakdown ng mga lumang makina sa Marinduque. Tama po yun. Kaya nga po, kung tutuusin, yung dadaling mo ng Agreco doon, hindi lang 3, 4 actually. Kasi yung isa pang insurance capacity po yun para at any point in time, palaging sigurado na 3 ang gumagana. May backup pong isa. Sigurado kayo, President Campinco, umaasa ko sa salita na 4 na genset ang magagaling sa Agreco. Opo. Puro 1 megawatts each. So magkakaroon kami ng 4,000 Actually, 1.2 megawatt each. each per day. So pwede ba namin magamit ninyo habang hindi pa nagagawa yung mga ibang genset? So sigurado kayo, Mr. Campinco, bago mag-pistang patay, full operational na lahat, may kuryente na. Well, we are committing to the 20-day time frame for the units that are supposed to be relocated. So sa October 26, meron na po. Okay. before the end of the month.